So sa ngayon po sir, ano po ang usapan ninyo? Tayo magbibigay ng lupa sa kanila, sila magtatayo po ng actual na pabrika dito. Yun po bang usapan ninyo? Gaano kalaking pabrika ito at ano ho specifically ang provision sa kontrata sa usapin po ng kita ng gobyerno? Okay po, salamat po. Ang mangyari po nito ngayon, tayo po ang magiging lessor dahil tayo po ang landowner. Sila po kasama po ng mga US companies, sila po ang magiging tenant, developer at locator. So mangyayari po nito, maaari pong lease or joint venture ang gagawin natin, pero karamihan po ng kapital para magawin ang mga infrastruktura doon, kalsada, utilities, ay magagaling sa kanila. Napakalaking requirement po niyan. Wala po tayong budget to develop the entire 1,600 hectares. At kapag na-site develop na siya, ay papasok na ang US ang magdadala na ng mga kumpanya, po itong mga IT companies, technology companies, para dito na sila mag-process ng kanilang mga negosyo at ang mangyari po nito ay mag-hire o mag-engage sila ng mga local employment. Sige, so ano po ang inyo pong identification dito ngayon sa lugar na gagamitin nito? Ito ho ba ay joint governance po ba ito? Sino po ang masusunod kung sakasakali po sa iba't ibang usapin? Seguridad, pananagutan, etc. Apo. Bali, ang mangyari po dito ay ang BCDA po ay ituturing niya ito bilang isang regular commercial business contract. Po. Wala pong involved dito yung mga na special treatment na ibibigay para sa halimbawa po yung mga criminal or civil or immunity para sa mga mamumuhunan doon na foreign investors. Yun po ay naging malinaw na from the start ng usapan namin with US Department at nirirespeto po nila yon. Ang gusto po nila ngayon ay mapatibay na lang yung mga business contracts. Halimbawa po, kailangan na itong mga ilalagay nating design guidelines ay nakaayon sa on sustainability, sa requirement po ng lupain, ng environment. So tayo po ang magdidictate noon. Pero sila naman po, ang US State Department, siya naman ang magdadala, kagaya po ng sabi ko ng negosyo, pero magko-comply sila sa regulation na ilalatag natin sa proyektong ito. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.